Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Surya, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ninyo. Kakibat, pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabay ng kaliwan ng ganibang mga Santa Maria, ay hindi sa issue ng anti-kidnapping cases down to 31% from January to May 23, and we boy support anti-kidnapping enforcement. Yan. So ito yung ating tulungan topic ngayon. So ayon sa ating AKG o anti-kidnapping group ay yung cases this year ay mula sa traditional kidnapping at mga pogo at casino, kidnapping ang nag-occur. So bumuha ngayon taon ng 31% ng kidnapping cases di umano na kanila nare-resolve. So bumaba from compared to last year, from January ngayong May, ay bumaba ng 31% according to APG doon sa kidnapping cases. So ngayon, ang latest na occurrences ng kidnapping cases ngayon ay hindi doon sa casino. Usually, yun yung ating napapanood na ang nangyayari ay yung mga nag-play sa mga casino ay sila ay kinikidnap at niraransom sa mga pamilya because of the parang sila ay nalulubog sa utang mula doon sa mga casino. Para mayroong mga financier doon. So habang nagkakasino ka, ay humihiram sila ng pera. So kapag malalim na yun, ay kapag hindi nang babayaran, sila nang yata ang ginagawa niya. Yun na nga yung latest na dalawang Chinese national ang nahuli sa pagkidnap ng isang Chinese national din na nakidnap from casino. So yun yung nailigtas ng ating APG laban doon sa mga kidnappers mula doon sa Chinese national. So yan yung nagiging problema ngayon sa ating bansa. Ilan yung mga nare-record nationals, yung mga from casino, pogo, yung mga perpetrators, yung mga salarin, yung mga suspect. So aside from the traditional na mga pinikidnap, yung mga Pilipino, nangingidnap ng mga Pilipino rin. Tapos yan, for ransom o whatsoever thing. So kaya ng ilang mga cases na mga nire-resolve ngayon, hanggang ngayon nire-resolve pa rin na mga nakidnap, gaya yung beauty queen, no, na nire-resolve pa. So ngayon, anti-critics promotions at people's anti-crime promotions ay mariging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pamilya. Kasi isyong ito ng kidnapping cases. Ayon sa AKG ay magandang ulat ito sa bayan ng ating PNP. AKG at naway patuloy nila maresolba at ma-prevent ang ganitong problema. So doon sa pahayag ng AKG, bumaba ng 31%. So ito ay magandang ulat ng AKG sa mga mayang Pilipino, sa taong bayan, na in spite of balita na may ganun, bumaba pa rin yung percentage kidnapping according to them. So isang mahusay na yan. Isang mahusay na improve na kanilang nagagawa sa kanilang grupo o sa kanilang team bilang anti-kidnapping group. So ang mga traditional kidnap for ransom o bantayan na mabuti upang hindi ito magbigay ng banta at perwisyo sa pamumuhay natin, lalo na sa mga maaaring mabiktima nila. At sa issue ng mga kidnapping sa mga casino ay ang ating AKG ay magsagawa ng mga mahusay na mga pagbabantay at intelligence over kidnapping sa mga issue nito. At higit ay ang relentless campaign ng pamahalaan to ban at to raid pogo para walang kidnapping sa mga ganitong pogo industry. So ngayon yung tinitingnan yung sa issue na yung mga pogo, marami roon, according to them, marami doon yung kidnapping cases at mga krimen. So kaya yung ating pamahalaan, yung
issue na kanilang kanilang iniimbestiga ng Senado yung Pogo. So, tuluyan ng iba yung Pogo at nang ito ay hindi pagmulan ng mga itong klase ng mga kidnapping at saka iba't ibang mga criminal human trafficking. So ngayon ay ang Senado ipasa ako sa Kongreso ay magpasa ng batas para tuluyang maiban o wala ng Pogo na makapag-ooperate sa ating bansa. Yan ang pinakamalaga dyan na yung mga kriminal na ganyan ay dapat lamang hindi lamang sila. Lahat ng mga kriminal sa ating bansa ay dapat lamang marisolba with human rights. At sila makinsala noong mga pangkaraniwang pamumuhay, lalo na yung pangkaraniwang pamumuhay ng mga tao. So sila ay perwisyo sa ating lipunan yung mga nagkakamali na ganyan. Gayunman ay from enforcement ay may iba't ibang mga gabay ang pamahalaan para may kahit yung mamaya na sumunod sa pamahalaan. Lalong-lalo na yung gabay ng simbahan na ito ay suportahan ng ating pamahalaan para yung mga tao ay maging mabuti sa kanilang pamumuhay at hindi nila labag yung batas para makaperwisyo sila ng kapatao nila, lalo na yung magbigat na krimen, kidnapping, di ba? So yan ang malaking problema. Dapat ay mahikayat yung mga tao na hindi gawin yung pangingidnap para lamang mabuhay at magkapera. At yung ating pamahalaan, ay syempre, effort nila na mabigyan ng mga trabaho at magawin ng ating lipunan. So ang ating administrasyon mula PNP ay magkaroon ng mahusay na akbangin to stop kidnapping and stop from industry. So siya nagkakaroon ng mga kidnapping cases. So nang may gabayan ng ating Panginoon Diyos at Panginoon ng ating AKG at PNP to solve and prevent crimes para makapabuhay ng ang bansa in a peaceful nation at community. So ang patas ng hustisya at karapatang bantaw at makadiyos na akbangin ay in order upang maging matagumpay ang ating pamahalaan in anti-criminality nito. Hindi mabuti kung ang ating bansa ay maging issue sa ibang bansa na naabuso ng hanay ng import gaya sa anti-drugs. Ayun, hinahabol ngayon ng ICC at batas ang yung mga umabuso sa pamahalaan diyan. So yan yung problema na dapat na yung ating hanay ng PNP enforcement ay maging sumunod sa karapatan at pairalin yung legal in upturing criminalities o yung anti-criminal sapagkat hindi maganda na ma-issue tayo doon sa ibang bansa lalo na doon sa UN na mayroon tayo mga ganyang mga pang-aabuso, umaabuso yung ating bansa, lalo na yung halimbawa yung aksyon. Kaya nakakalungkot na na-issue tayo ng ganun na kaya lalo na yung nangyari ngayon na hinahabol ng ICC yung dating administration ni Pangulo tsaka yung kanyang mga kasali dyan sa diyan sa anti-drug. At hindi lang mo marami yung mga na tayo ay issue sa ibang bansa dahil yung mga abusado yung mga ating pulis, di ba? Yung sa Presidente. So yan ang problema dyan. Or else, animo ay yan ang mahirap dyan kapag ang isang vice versa naman ang bango-bango mo na-issue ka doon sa pero ang totoo mga abusado, di ba? Yun ang mabigat, tapos malalaman mo ba sa bandang huli talagang mga abusado at dapat masusunod. So kaya dapat tayo yung ating pamahalaan to make it serve accountable and transparent o iwasan yung abusong akbang. So respeto yung karapatan, pairalin yung legal talaga at hindi yung kasi kung nagamitan nyo ng karahasan, nagamitan nyo ng pang-abuso, violation of human rights, so kayo rin ang magsasuffer din kung kayo ay mabubuko ng ating batas o malilitis ng ating batas o ma-enforce din ng ating pamahalaan at hindi lamang kung tayo ay na-issue pa sa ibang bansa. So dapat magkaisa tayo na maging mahusay at accountable at non-abusive ang enforcement
at pamahalaan sa anti-criminality at maging mahusay ang tayo around the globe. Hindi magandang mapatulan na manlalabang ng karapatang ng tao yung bansang ito. So yun, dun sa human rights watch, tayo ay namumuro sa kanila na marami manlalabang sa ating PNP. Yun, mabigat yun. So magabayan din ang sambayanan na may iwasan ng paggawa ng krimen at tayo ay magkaroon ng kakunti lamang na krimen o masiro rate nga ang ating sa krimen. So, yan naman na maaaring mangyari na yung mga Pilipino ay iwas yung paggawa ng krimen. Sumunod tayo dito sa pamahalaan. So kung meron tayong iwasan natin tayo ay magabayan para hindi tayo gumawa ng krimen. Mahirap yung mga Pilipino para doon sa ibang bansa puro gang, puro mga kriminal, mga organized crime, diba? May mga ganun bansa parang para Haiti yata yun, na daming organized sa kanila na nag-asik ng kriminalidad doon sa kanilang bansa. At kawawa yung mga sibil doon. So, muli, ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay umay sa ating lahat, mula pamahalaan ng mga Pilipinas, yung pamahalaan na matuwid, mabuti, patas ng hustisya at sumunod ng karapatan ng tao. Yung mamayang Pilipino, sumunod tayo sa pamahalaan. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa. Madali tayo magkakaroon ng kaunlaran at mamumuhay tayo ng mga. Sa gayon, tayo ay magkakaroon tayo ng madaling pagsasabuhay ng mabuting balita at tayo ay makipag-asa sa kalibrasa ng spiritual. So kaya tayo ay makakapanampalataya ng lubos kung tayo ay mayroong mapayapang lipunan at mayroon tayong mga ganyan. Kahit pangunahin na pagsunod natin sa mabuting balita, sumunod tayo sa pamahalaan. Yung pamahalaan ay mamahala naman ng mabuti. Sa gayon, mula dyan, yung tayo ay makapanampalataya ng lubos at tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hapon, sa inyo lahat at sana ang Natives Promotions ay konstruktibong kritik na nagsabonis naman ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.